Lord. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. Ako po personally, naniniwala po ako na kapag talagang tunay na tinanggap natin ang ating Panginoon at nag-submit tayo sa Kanya at nagpakumbaba, mag-e-enjoy na talaga tayo sa pakikinig at panonood ng mga gawain patungkol sa ating Panginoon. Amen. Kasi kung hindi pa natin siya tunay na tinanggap at wala pa tayong tunay na relasyon sa Kanya, sa totoo lang, parang naiirita tayo, napapaduyan tayo sa mga ganitong gawain. Amen! Pero once na totally in-accept mo na siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hahanap-hanapin na ng katawan mo, ng kaluluwa mo, amen, ang pagkain o ang salita ng Diyos. Amen! So alam po na narito po tayo ngayong linggo dahil kailangan na naman po natin kumain ng kanyang salita. Amen! Dahil ang salita ng Diyos ay ang buhay o ang tinapay na nagbibigay ng buhay sa ating kaluluwa at spirito. Amen. Upang tayo po ay may panghawakang mga pangako, mga biyaya na dadalhin po natin ngayong linggo sa mga pagsubok na naman nakakaharapin natin. Amen. Amen. Praise God. Gusto ko lang i-share kasi napakaganda yung sinabi po ni Pastor Rona. Ayaw, shoutout po rin sa iyo, Ate Rona. Sabi niya, paggising daw natin ng umaga, di ba nasa higaan pa tayo? Amen, di ba? Paggising daw natin ng umaga, habang tayo ay nakahiga, bago daw natin itatapak yung ating paa sa sahig, o bago daw po tayo bababa sa kama, make sure na nanalangin na tayo sa Panginoon at humingi na tayo sa Kanya ng lakas upang samahan niya tayo sa susunod na naman o panibagong hakbang na ating gagawin sa araw na ito. Amen! Dahil sabi niya nga po, sa paghakbang mo pa lang ng paa mo sa kama na yan, ay simula na ulit ang panibagong battle o pagsubok. Amen! At kung ahakbang ka sa mundong ito na wala ang Diyos, sigurado mahihirapan po tayo kung wala po siya nakasama natin. Amen! Subalit kung bago po tayo hahakbang o tatapak sa lupa at tinanggap po natin siya na source ng ating kalakasan o ng strength, sigurado po mapagtatagumpayan natin kahit ano man po ang harapin natin sa bawat hakbang na yan, nakakarapin natin ngayon. Amen! You know what, ang narinig ko po talaga kay Ate Corona, talagang bago ko po itapak talaga yung paa ko po sa bed, alam mo yung parang feeling ko ano siya, yung tubig, gano'n, or baha, di ba? Na-experience na yung baha, tapos nasa kama kayo sa higbaha. Yung parang ayaw mong umapak, di ba? O maputik, or isipin ko marumi siya. Sabi ko, o nga no, kung hindi tayo mananalangin, talagang mahihirapan tayong apakan ang mga putik o ang mga baha o ang mga coins na yun na nasa lupa. Amen. Kasi na-imagine ko, kapag nag-pray na ako, pag-apa ko dun sa lupa na yun, mawawala na yung baha, mawawala na yung putik, mawawala na yung mga coins ng mga halaman. Amen. Magiging, yung parang bawat step mo, nagkakaroon ng way, tapos umiiwas sa'yo yung mga pagsubok. Amen. Yun po yung naisip ko, kaya I hope mangyari po rin yun sa inyo na talagang bago po tayo umapak sa sahig. Amen. Ay nanalangin na po tayo sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 13. Amen. Saan po galing ang ating lakas? I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng aking Panginoong Jesus na siyang nagbibigay ng kalakasan sa akin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Kasi naisip ko yung iba, sabihin nila, paano yung pastor, yung wala naman kaming kama, o hindi naman po ako sa kama na tutulog, paano ako mag-step down? Kapatid, kung nakahiga po kayo sa sahig, or sa banig, o sa kung ano man sa kumot, may space po yun, di ba? Meron pa rin gap kahit hindi kayo bababa o lulubog. Di ba? Amen. So, huwag po natin hayaan na bumangon po tayo at tumapak po tayo, umalis po tayo ng ating higaan na hindi po tayo nakanalangin. Amen! Kasi nga sabi po nung isa rin na napakinggan ko, kung araw-araw ay kailangan nating maligo
kailangan araw-araw din po, kailangan nating manalangin. Amen! Sino po dito ang naliligo araw-araw? Amen! Kasi kapag hindi tayo naliligo araw-araw, kamusta kaya yung amoy natin? Mabaho po tayo. Kasi kung pinagpawisan, kung hindi tayo nagpalit ng damit. Amen! Ganun din daw po yun sa ating pananalangin, hindi po pwede na dapat once a month lang tayo nananalangin. Kailangan araw-araw, kung gusto mo nga 3 times a day, 4 times a day, para fresh na fresh ka palagi. Amen! Dahil sa tuwing tayo ay nananalangin, nagkakaroon ng kapangyarihan ang Diyos sa atin. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Amen! So, ipagpapatuloy po natin ngayon ang ating pag-aaral sa Book of 1 Samuel. Amen! Nasa book na po tayo, 1 Samuel. Nasaan po ang libro ng 1 Samuel? Sa Old Testament or sa New Testament? Sa Old Testament. Amen. So, kasi marami pa akong nakikitang bago dito. At kanina habang nag-praise and worship tayo, sabi ko, paano kaya makaka-relate yung iba na yung message natin is kailangan alam mo yung mga naunang nangyari. Amen. Natapos na po natin ang mga naunang libro sa Biblia. Ano po yung pinakaunang libro po? Sa pag-aralan natin, Genesis. Sumunod po ang Exodus. After po ng Exodus, Leviticus. Natapos po natin yun. Then sumunod po ang Deuteronomy. Amen. Deuteronomy. Tapos ang panglima po ay Numbers. Amen. Pang-anim po ay Book of Joshua. Pang-pito po ay ang Book of Judges. At ang pang-walo na natapos natin nung nakaraang buwan ay Ruth. So ilan na po libro yon? 8. Pang-ilang libro na po ito sa Bible? Pang-siyam. So nasa pang-siyam o 9th book na po tayo ang 1 Samuel. At sinimulan po natin ito nung nakaraang buwan. In fact, yung message po na ito sana ang magiging message natin ng Father's Day. Kasi kwento po ng isang tatay ang bida po dito. Sino po siya? Sino po yung tatay? Si Eli. Kaso nga po, napakahaba po kasi nung kwentong ito. Kaya sabi ko, hindi po siya itatakal sa Father's Day dahil nga po marami po tayong mga gagawin pa doon, especially to recognize our fathers. Amen. So ngayon, praise God dahil makikilala na po natin si Eli, amen, at ang kanyang mga anak. At muli, makikita na rin po natin dito si Hannah at ang kanyang ipinalangin na anak na sino po yung anak na kanyang ipinanalangin na pinagkaloob ng Diyos? Si Samuel. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo at ating basahin ang ating scripture po. Amen. Praise God. So, 1 Samuel chapter 2, verses 12 to 14. Let's read. Ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Wala rin silang galang sa regulasyon ng pagkapari. Tuwing may maghahandog, pinapapunta nila ang kanilang mga katulong habang pinapakuluan pa lang ang karne. May dala silang malaking tinidor na may 3 ngipin at tinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayok. Lahat ng matusok o sumama sa tinidor ay tinituring na nilang para sa pari. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sa Shiloh ang mga Israelita. Let us pray. Yes, so Heavenly Father, alam po namin, Panginoon, na karne at medyo mabigat po muli ang kwentong ito na aming pag-aaralan. Subalit, naniniwala po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkalo mo po sa amin. At nasa amin ang siyang tunay na magpapaliwanag po na ito at magbibigay ng kabuluhan sa bawat isa. Sabi mo nga, Panginoon, walang salita ang babalik sa iyo na void or empty, Panginoon. Dahil malalim man yan, kung mahirap intindihin,
Kapag aming napakinggan, siguradong tatanim po yan sa aming mga puso at magkakaroon po yan ng epekto sa aming buhay at mga desisyon sa pang-araw-araw. So Lord, in the name of your Son, Jesus Christ, and by your Holy Spirit, I declare, Lord God, that you will open the spiritual eyes of each and every one of us. O Lord, as we read this word, as we study this chapter, Lord God, take us back to this time at nang sa ganon ay makita po namin ang pangyayaring ito at magkaroon po kami ng lesson, ng wisdom, kung ano man yung gusto mo na malaman at matutunan po namin sa kwentong ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayong maupo. First question, sino po ang first time na ngayon pa lang po mapapag-aralan ang 1 Samuel chapter 2? Amen. Praise God. Sa katunayan po, naituro na po ito sa atin is Dr. Princess nung Father's Day last year. Kasi ang kwento niya po na in-exhort nung Father's Day ay patungkol po kay Eli bilang tatay na hindi niya po sinuway ang kanyang mga anak. Amen. So, para po maunawaan po natin ang chapter po na ito, kailangan po muna natin balikan yung 1 Samuel chapter 1. Amen. Na mapapanood po natin sa video clip later. Yun po ang summary ng 1 Samuel. Kung saan, makikita po natin doon ang family ni Elkanah. Amen. Sino po si Elkanah? Asawa ni Elkano. Sino po si Elkanah? Asawa ni Hannah. Amen. Praise God. At magiging anak po nila si Samuel. Amen. For this chapter, ang ma-highlight po ay ang family ni Eli. Question. Sa panahong ito, sino po si Eli? Siya po ang pinakapunong pari or ang high priest. Amen. Question. Sino po yung pinakaunang pari po nila na inanoint ni God na kapatid ni Moses? Si Aaron. Question, si Eli po ba ay direct na galing po sa lahi po ni Aaron? Kasi nga siya na po ang pari sa panahong ito. Yes or no? Yes. Amen. Sinerch ko po siya at tinanong ko po si ChatGPT. Yes daw po. Direct descendant o galing siya sa kay mismong Aaron. Ayan. So, ito po yung mga tanong na sasagutin natin mamaya after ng kwento. But right now, let's first watch this video clip para po mabalikan natin yung kwento nung nakaraang buwan dahil 2 Sunday po itong nakat. So I believe na sa video po na ito ay mas ma-appreciate po natin ang connection ng 2 chapter na ito. So let's watch this video clip. First Bible presents the story of Samuel. In the mountainous region of the tribe of Ephraim, there was a man called Elkanah. Elkanah had 2 wives, and one of them was called Hannah, and the other one Peninnah. Peninnah had kids, but Hannah didn't, since she was sterile. This was the motive why Peninnah molested Hannah. You don't have any children! She used to torment her to make her angry and cry, since Jehovah had not granted her children. Every year, Elkanah left her village to adore and offer sacrifices to Jehovah in Shiloh, where Hophni and Phinehas, the 2 sons of Eli, were the priests of Jehovah. When the day came in which he offered his sacrifice, he took his wives and kids for them to eat. Elkanah used to give Peninnah and her children their share. But Hannah got a special share, for he loved her even though she wasn't able to give him any children. Peninnah made sure to say something cruel to Hannah. He is giving you more, but that doesn't mean you're special. He pities you because you can't give him any children. Every year when they offered sacrifices, the same thing happened. Peninnah tormented Hannah and didn't stop until she cried.
So Elkanah, her husband, told her, Hannah, why are you crying? Why aren't you eating? Am I not better than you than 10 children? Later, being in Shiloh, Hannah decided to go to the tabernacle. She started praying there with a great anguish within her and crying uncontrollably. She started whispering and talking to God about her suffering and begging Him to give her a child. So she made a promise. Jehovah of the army, if you deign to look at the affliction of your servant, if you would listen to my prayer and grant me a son, I would devote him to you every day of his life, and he will never cut his hair off. At that moment, Eli the priest was in sight, who was sitting in his chair next to a pillar of the temple. As she was praying for some time, Eli looked at her mouth. Her lips were moving, but as she was praying in a really low voice, he couldn't hear her voice. That's why he thought she was drunk. Patty! Oh my God, I can't believe it. Woman, for how long will your drunkenness last? Quit the wine now! When hearing this, Hannah replied, Oh, no, my lord. I haven't drank wine or cider. I'm just a sad woman who has come to unburden herself before the Lord. Please don't take me as an impious woman. I have been praying due to my sadness and affliction. Eli felt really bad and said, Huh? Oh, then may the God of Israel grant you what you have asked him. Go in peace. When Hannah listened to these words, she was happy. She said goodbye and left. From that moment, her face changed. When she returned home, Hannah was happy because she was faithful that God would give her the child she was asking for. Sometime after, it happened. Hannah and Elkanah were pregnant, and at their own time, they had a son. Hannah named him Samuel because she said, I asked the Lord for him and he listened. Hannah didn't forget about the promise she made to God of never cutting his hair off and to devote him every day to the service of the Lord. As every year, Elkanah had to return to the Shiloh to offer his sacrifice to God. But this time, Hannah didn't go with him. I will not go until it is no longer necessary to breastfeed Samuel, she explained to her husband. After that, I will take him to devote him to the Lord, and there he will stay for the rest of his life. Okay, you do what you think is better, Elkanah answered. Staying until the breastfeeding is no longer necessary to make the Lord honor his word. Like that, Elkanah and Hannah and the rest of their children went to Shiloh. While Hannah stayed home and raised her son until he stopped breastfeeding. When the time came, Hannah took Samuel to the tabernacle in Shiloh to keep the promise she had made to the Lord. Although the child was still really small, Hannah had made up her mind to devote him to the Lord. She took with her 3 calves, flour, and a glass of wine. After the calves were slaughtered, Hannah presented the child to Eli. My Lord, do you remember me? It's me, the woman who some time ago was praying here. You saw me crying, begging to the Lord. Drunk? Yes, of course I remember you. I was praying to have this kid, and God gave him to me. Well, I promised I would devote my son to him every day of his life. So, Eli took the child Samuel so that he would remain in the tabernacle and serve the Lord. Hannah, on her side, sang to the Lord a song of praise and appreciation for answering her prayer.
Each year, Hannah made a little tunic and gave it to Samuel when she went with her husband to offer his sacrifices. Eli gave his blessing to Elkanah and Hannah, saying that the Lord would give them more children. And Hannah and Elkanah did have 5 more children, 3 sons and 2 daughters. While Samuel was serving the Lord in the tabernacle. Amen. Praise God. Napansin niyo po ba sa video po kung kaano naman din po kadetalyado ang kwento ni Samuel? Amen? Kasi di ba, kung maaalala po natin, ang last na po yata ng prophet na naging ganito kadetalyado ang kanyang pagbubuntis o ang pag-aanak ay si Moses. Amen? Kasi gagamitin pala talaga siya ng Diyos bilang tagapagsalita. Amen? Praise God. So pagpapatuloy po natin ang message and we'll start with verse 1 of chapter 2. Amen. Sino na po dito ang nakapagbasa ng chapter 2 ng 1 Samuel? Amen. Binasa niyo po ba? Amen. Kung mapapansin po ninyo sa first 10 verses, napapaloob po doon ang prayer po ni, sino po ang nananalangin? Sa verse 1 to 10. Sino po? Si Hannah. Ito po ang kanyang naging panalangin after po ipagkaloob ng Diyos ang kanyang hinihiling na anak. Dahil nga po hindi po siya magka-baby. Praise God. So, isa-isahin po natin yung bawat verse at tignan po natin kung paano po manalangin si Hannah. Amen. Let's read verse 1. Ganito ang naging panalangin ni Hannah or Hannah. Sabi po niya, pinupuri kita, Yahweh, dahil sa iyong kaloob sa akin. Amen. Ano po ang napansin nyo sa opening part or opening salvo ng prayer po ni Hannah? It's about praise. Amen. Amen. Kaya nga po sa the Lord's Prayer, Our Father in Heaven, holy be your name, your kingdom come, yung ganon. May kita po natin na sa unang part po ng prayer ay nandoon po ang praise, ang worship, ang pagkilala sa ating Diyos na lumikha sa atin na ating sinasamba. Amen. Pinupuri kita, O Yahweh, dahil sa iyong kaloob sa akin. Amen. That's why whenever we pray, we always have to worship the Lord, adore Him, and thank Him for all the things na pinagkaloob niya sa atin. Amen. Kasi meron pong iba dito, kapag nag-pray sila, yung gusto nila agad yung sabihin nila. Amen. Kung ano yung gusto nilang makuha, o ipagkaloob ng Diyos, doon agad, hindi pa man lang nagpapasalamat sa binigay nung last week, humihingi na agad. Amen. Meron po ba dito yung nagbibigay ng regalo sa iba? Ano po yung nararamdaman nyo kung nagbigay po kayo ng something sa ibang tao tapos nagpasalamat po yung pinagbigyan nyo? Masaya po ba kayo? Amen. Di ba kapag ganun po, mas lalo po tayong na-encourage na magbigay po ulit. Amen. Pero paano kung yung pinagbigyan po natin, kahit minsan hindi naman po siya nagpasalamat, ano yung nararamdaman nyo? O naiisip nyo? Iniisip nyo siguro, baka hindi nakarating. Baka hindi niya na-receive. Baka hindi umabot sa kanya kasi pinadaan pa kay ganito. Amen. Kaya, yun po, alam po nating lahat ang pakiramdam na pinapasalamatan po tayo kung tayo po ay nagbibigay. Amen. Dahil naniniwala po ako na sa mundong ito, nilikha po tayo ng Diyos, hindi para lang sa ating sarili, kundi para sa ibang tao. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? At alam niyo rin po ba na napag-aralan ko po na it is scientifically proven na ang tao will feel good every time na nakakagawa siya ng mabuti sa iba. It's psychologically proven and scientifically proven daw na ang isang tao, once na may nagawa raw siyang mabuti sa isang kapwa niya, lalo na kung nagpasalamat daw ito, gumaganda daw yung feeling natin. Totoo po ba yun? Amen. Praise God. Kaya nga po ang cup natin, nag-overflow siya. Dahil nga po, binubutas natin yun at binibigay po natin sa iba yung blessing.
Kaya lagi po itong pinupuno ng Diyos yung cup natin kasi nga, hindi po butas, hindi po sarado yung ilalim nito. Open po siya, kaya nag-overflow. Kaya si Lord, pour siya ng pour ng pagpapala. Amen? Question, paano kapag yung cup natin ay sarado sa ilalim o hindi natin binubuksan? O di mag-i-stop na yung pag-flow, di ba? Kasi nga wala na siyang lalabasan. So, ganun din po yung sa pagpapala o blessing ng Diyos sa atin. Na kapag ibabalik natin ito sa ating Panginoong Diyos, mas lalo na tayong pagpapalain. Amen! Kagaya po sa ginawa ni Hannah, na nung pinalik niya sa Diyos ang kanyang kahit sa isang anak na si Samuel, ay pinagkalooban pa siya ng 5 anak. Amen! Amen! Dahil po ibinalik niya sa Diyos ang kanyang anak na si Samuel, nag-overflow pa, nagkaroon pa siya ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-5 baby. Amen. Okay, pagpatuloy po natin yung prayer ni Hannah. Sabi po ni Hannah, aking mga kaaway, ngayon aking pinagtatawanan, sapagkat iniligtas mo ako sa lubos na kahihiyan. Amen. Kasi dito po, itinaas po ng Diyos ang mga nagpapakumbaba at ibinababa po ng Diyos ang mga nagpapataas o tinataas nila ang sarili nila. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Mayroon po tayong supporting verse about that. We'll see later. Second verse, let's read. Si Yahweh lamang ang banal. Tunay po ba na si God the Father, si Jesus Christ lang po ang most holy or the holiest of all, ang pinakabanal na kailanman ay hindi nagkasala. Amen? At wala siyang katulad. Amen. Naniniwala po ba kayo ng ating Panginoong Jesus ay banal at walang sala? Amen. Dahil po, mamaya magkakaroon po tayo ng Lord's Supper. Ang Lord's Supper po na yun, yung tinapay at yung grape juice, ay sumisimbolo po sa katawan at sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Na kung sino man daw po ang kakain ng tinapay na yun at iinom ng inumin na yun, ay tinatanggap niya ang Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ang Panginoong Jesus lang ang may karapatan na magbayad sa ating mga kasalanan dahil siya lang po ang tao na anak ng Diyos na kailanman ay hindi nagkasala. Amen. A sinless God. Amen. Kaya wala po siyang katulad. Walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Naniniwala po ba kayo na wala na tayong ibang magiging tagapagtanggol kung inaaway na po tayo ng lahat? Or kung sometimes akala natin yung tao na yun ay pinagtatanggol tayo pero behind our back ay mayroon pala siyang sinasabing hindi maganda sa atin. Amen! Kung pakiramdam niyo po ay wala po kayong tagapagtanggol, nagkakamali po kayo dahil meron po kayong tagapagtanggol na laging nasa likuran ninyo at kasama nyo ang ating Panginoong Diyos. Amen po? Kaya na napakaganda po yung second song, ay may third song yata, yung walang limit sa'yo, kasi parang first time ko pong narinig yung song na yun, yung pinatay ni Sister Beth, walang limit sa'yo o Diyos, yung lahat, alam mo, ang lahat ng aking ginagawa, something like that. Nung kinakanta po natin yun, sabi ko napaka-relevant or connected po siya sa message. Kasi sa mensahe po ito, i-correct o itatama po ng Diyos ang malaking pagkakamali ng mga anak ni Eli na akala nila hindi nakikita ng Diyos. Amen. Kaya nga po sabi sa awit kanina, walang lingid sa iyong paningin. Aming Diyos. Amen. Lahat ay nakikita mo. Amen. Praise God. Verse 3. Ayan. Basahin po natin. Walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog. Sapagkat alam mo ang lahat ng bagay, ikaw ang kahatol sa lahat ng ginagawa ko. Amen. That's why vengeance is mine, says the Lord. Amen. Ano ibig sabihin nun? Sa Diyos na. Amen ang paghihiganti. Dahil siya ay ang Diyos na makatarungan, is the God of justice. If you feel like kayo po ay napagsasamantalahan o kayo po ay pinakawawa o inaaway o pinapabayaan ng inyong kapwa sa mga nagyayapang at nagkahambog, ang Diyos po ang hahatol sa lahat
ng kanilang ginagawa. Amen! Hindi lang po sa kanilang ginagawa, maging sa ating ginagawa. Amen! Kasi baka tayo pala yung nagyayabang, tayo pala yung nagtataas, tayo pala yung nangaaway. Amen! Question, sino po dito yung mga inaaway? Yung mga inaapi? Meron po ba? Pagtas na po yung kamay. Sino po dito yung mga inaanipusta, gano'n? Yung mga inakawawa o inaaway. Meron po ba? Baka nandito yung mga nangaaway. Nandito po yung mga nangaanipusta. Baka nandito pala kausap ko yung mga nagyayabang. Yung mga hindi nagpapakumbaba. Kaya para sa atin ang message na to. Kasi baka naman feeling natin tayo yung laging inaapi-api, tayo yung babae, tayo yung tida, tapos hindi natin lang sa mata ng Diyos. Tayo pala talaga yung sa kalaban. Amen? Sa paningin ng Diyos, tayo pala yung masama yung ginagawa. Amen? At walang limit sa ating Panginoong Diyos. Lahat niya, alam niya ang lahat ng ginagawa natin. Amen? Verse 4. Basahin niyo po. Ginapi mo ang mga makapangyarihan at pinapalakas ninyo ang mahihina. Amen. So, sino po ang nagpapalakas sa atin? Ang Diyos. Amen. So, if you feel weak, if you feel na mahina ka po, ang Diyos po ang hihingian natin ng strength na siyang magpapalakas sa atin. Amen. Verse 5, let's read. Kaya't ang dating mayayaman ay nagpapaupa para may makain. Masagana ngayon ang dating maralita. Nagsilang ng 7 ang dating pao at ang maraming anak ngayon ay nalulungkot. Amen. Kasi diba, sometimes ang mundong ito ay mapanlin lang. Akala natin kung sino yung mayayaman, sino yung mga nasa taas, sila ang pinagpapala ng Diyos. Amen. Maaaring pinagpapala sila ng Diyos kung talagang nagpapagamit sila sa Diyos at sinusunod nila ang kalooban ng Diyos. Amen. Subalit maaaring baliktarin ng Diyos ang kwento, lalo na kung ang pagtaas ng tao na yon ay dahil o sa kadahilan ng siya ay nagiging mayabang na o hindi niya na kinikilala ang Diyos. At iniisip niya kaya siya mataas, kaya siya magaling, ay dahil sa kanyang sariling kakayahan na walang parte o kinalaman ang Diyos sa lahat ng tagumpay na kanyang nakamit. Yun po ang mga taong ibababa o i-humble down ng Diyos. Amen! Naniniwala po kayo doon? Praise God. So, sino po dito mga mayaman at pinagpala ng Diyos? At naniniwala na ang kanilang katagumpayan ay galing sa Diyos. O sino naman po dito yung matagumpay dahil magaling talaga sila at walang parte ang Diyos sa katagumpayan na yun? Amen, wala. Baka nasa labas po siya. Okay, patuloy po natin. Ito po yung scripture po natin na nagsasabi na, basahin po natin. God opposes the proud, but gives grace to the humble. James chapter 4, verse 6. Sa Tagalog, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya sinasabi sa kasulatan, ito po yun, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Amen. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Amen. Praise God. Continue. Let's continue reading the prayer of Hannah. Ikaw, O Yahweh, ang may kapangyarihan, magbigay o bumawi ng buhay. Naniniwala po ba kayo na ang katawan niyo, ang buhay niyo ay galing sa Kanya? At siya rin ang may karapatang kumuha nito. Amen. Question, ano ulit ang ibig sabihin ng pangalan ni Elkanah kung saan nagsimula ang kwentong ito? 1 Samuel chapter 1 sa story ni Elkanah na asawa ni Hannah. Ang ibig sabihin po ng Elkanah is God has acquired, or God has possessed, or God has created. So tayo po ay nilikha o pagmamayari ng Diyos, kaya ang buhay natin ay galing sa Kanya. At siya lang din po ang may karapatan na gumawi nito. Amen. Sabi po, maaari mo kami itapon sa daigdig ng mga patay at maaari ding buhayin muli. Tanong,
Sino po ang mga itinatapon sa daigdig ng mga patay? Ang tinutukoy po na daigdig ng mga patay dito ay walang iba kundi ang impyerno. At sino po ang tinatapon sa impyerno? Ang mga taong hindi kikilala at tatanggap sa kanyang anak na si Jesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. Amen. Dahil nga po wala silang personal na relasyon sa Diyos at wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos, kaya sila po ay mapupunta sa impyerno. Question, sino na po dito ang tumanggap sa ating Panginoong Jesus? Bilang kanyang Panginoon na tagapagligtas? Amen. Naniniwala po ba kayo na kapag tatanggapin niyo po si Jesus, ay bibigay na po sa inyo ang kanyang banal na Espiritu? Amen. Na siya ang magiging tatak natin mamaya na may karapatan tayo na pumunta sa langit. Amen. Kung hindi niyo pa po siya tinatanggap at kinikilala, mamaya magkakaroon po tayo ng Lord's Supper at yun po ang isa sa mga paraan para ating i-publicly declare na tinatanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Upang hindi tayo mapunta sa impyerno, bagkos tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen! Kasi ang sabi po dito, maaari mo kaming itapon sa daigdig ng mga patay. Saan po yan? Sa impyerno. Subalit, maaari rin daw tayong buhayin muli. And that's the resurrection na sinasabi po ng Diyos na kung sino man ang tatanggap sa kanyang anak na si Jesus ay bibigyan din po ng bagong buhay o ng buhay na walang hanggan. Amen. Kung kaya't ang mga nakay Jesus o kumilala sa ating Panginoong Jesus ay hindi tatapos sa daigdig ng mga patay, bagkus sila ay maaaring mabuhay muli o magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw po? Amen. Verse 7. Maaari mo kaming pagyamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Verse 8. Mapapadakila mo kahit ang pinakaaba. Mahahamon sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Mayahanay mo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang mga hampas lupa. Amen. Matalino po ang Diyos. Alam niyo po kung sino po ang mga tunay na nagpapagamit at sumusunod sa Kanya. Kaya kilala niya po kung sino ang Kanyang mga itataas. Amen. At minsan, yung mga ibinababa niya rin po, hindi rin po yun na aksidente. Bakit po? Dahil once na naibaba po ang taong yun, maaaring yun ang maging dahilan o paraan para sila ay pumilala at tumanggap sa Diyos. Amen. Dahil sometimes, kapag makikita natin na wala po pala tayong may pagmamayabang o may pagmamalaki sa Diyos, doon na natin maiintindihan na hindi pala talaga natin kaya at kailangan pala talaga natin sumamba sa ating Diyos at tanggapin ang kanyang anak na si Jesus. Amen! Praise God. Hawak mo ang gift. Hawak mo ang lahangit na nilikha. Of course, hawak ka rin ang beat. Di ba siya may hawak ng lahat? Amen. Hawak mo ang hawak mo ang langit na nilikha at sa iyo ay nasasalid ang lahat ng iyong gawa. Alam mo, ngayong pinabasa ko ito, kasi recently, lagi ko pong nakikita sa Facebook na possible na daw na mangyari sa Luzon yung mga earthquake na nangyari sa Mindanao, sa Venezuela. Dahil sa pag-discover daw ng mas marami at mas malalim na fault line. Amen. Kasi po, nung nakapanood ko po yung mga video clips sa Venezuela, especially yung mga nasa condominium, imagine nyo yun, parang isang araw, natutulog ka, may bahay ka, tapos walang pasadan kinabukasan, wala ka nang matitirahan. Kasi totally destroyed yung condo nila. At wala naman silang ibang lupa, wala naman silang ibang property. Nakita niyo po yun na kayang bawiin ng Diyos ang anumang meron sa atin ngayon. Tapos na-realize ko, first time ko lang magkaroon ng sarili kong bahay at lupa. Wala pang isang taon. Kasi iniisip ko, praise God, na-experience ko to. What if pero kinabukasan, kaya niya yung bawiin. Nag-visualize ko talaga na hindi sa akin yung bagay na yun. At anytime, kung lumindol man, kaya niya yung patumbahin. Amen! Dahil sa kanya yun. Subalit,
pinapasok sa akin ni Lord na dahil Kristiyano ka na, ang ganong takot ay hindi galing sa Kanya. Amen! Na ang ganong klaseng pangamba o ganong klaseng fear ay hindi galing sa Diyos. Amen! Dahil ang binibigay sa atin ng Diyos lagi ay kapayapaan, kapahingahan, at assurance that everything is under His control. At siya ang may hawak ng ng langit at nasasalig sa Kanya ang lahat ng ating ginagawa. Alam niyo po, kapag pinapaalaga sa akin ng Diyos na siya ang may hawak ng langit at lupa at kaya niya itong pagalawin at kaya niya itong panatilihin o hindi pagalawin, nai-still po yung aking pag-iisip. Amen. Na kung sakali man na bawilan tayo ng buhay sa lindol na yan, ang importante, sa langit tayo mapupunta. Amen! Amen! Naniniwala po kayo, kasi kahit, oo nga, nakaligtas ka nga dyan sa lindol, pero hindi ka naman mapupunta sa langit dahil wala kang personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Amen! Kaya sino po dito ang mga sigurado na tinanggap niya si Jesus Christ bilang kanyang Lord and Savior? Amen. Naniniwala po ba kayo na kung mamatay po kayo anytime, ay sa langit po kayo pupunta? Amen. Praise God. Yun po ang pangako niya na sino man ang tatanggap at kikilala sa Kanya ay sa langit po mapupunta. O death, where is your sting? So ngayon, saan ang kamandag ng kamatayan? Amen. Dahil naniniwala po ako na ang mga natatakot lang na mamatay ay ang mga taong hindi nila alam kung saan sila pupunta after nilang mamatay. Amen. Subalit kung alam mo at sigurado ka that eventually sa langit ka mapupunta na may kapayapaan, wala nang problema, wala nang pagsubok, at kasama mo na ang Diyos. Baka sabihin mo pag nasa langit ka na, sana namatay na ako nung last year. Kapag nandun ka na, at kapili mo na ang Diyos at nagpupuri sa Kanya, sasabihin mo siguro sa mga nasa lupa na na kay Kristo. Siguro pag nasa langit ka, sasabihin mo sa mga Kristiyano sa lupa, ay huwag na kayong matakot mamatay dahil pag namatay kayo, makakasama na namin kayo na purihin ang Diyos dito sa langit. Amen! Subalit malulungkot din po siguro ang mga nasa impyerno na makikita nila na tunay pala ang impyerno sa mga tao hindi kikilala sa kanyang anak, sa kanyang kaisa-isa anak na si Jesus. Amen! Okay, let's continue the prayer of Hannah. Yan. Papatnubayan mo ang tapat sa iyo, ngunit ang masasama ay isasadlak sa karamdaman. Amen. Walang sino mang magtatagumpay sa sariling lakas. Amen. Basahin mo nga po ito. Papatnubayan mo ang mga tapat sa iyo. Tapat sa Diyos dahil po lagi po nating isinusuko ang lahat sa Diyos. Amen. Lahat po ng bagay ay inialay po natin sa Diyos. Kaya sigurado po papatnubayan niya po tayo. Amen. Sigurado po na papatnubayan ka niya kung humihingi ka ng patnubay sa Kanya. Amen. Next, walang sino mang magtatagumpay sa sariling lakas. Tama, mali. Walang sino mang magtatagumpay sa sariling lakas. Amen. Wala po. Dahil ang kalakasan natin ay galing sa Diyos lamang. And last verse sa prayer ni Hannah, let's read. Lahat ng lumalaban sa iyo ay manginginig sa takot kapag pinapadagundong mo na ang mga kulog. Hahatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang mong hari. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Okay. So this time naman, pupunta na po tayo sa buhay ni Samuel. Amen. Verse 11. Sino po si Elkanah? Papa ni Samuel, asawa ni Hannah. Si Elkanah, ang buo niyang sambahayan ay umuwi sa Rama. Amen. Ngunit iniwan nila si Samuel upang maglingkod kay Yahweh sa pangasiwa ng paring si Eli. Amen. So sa Rama po sila nakatira.
At pumunta po sila sa Shiloh para ibigay po o ibalik po sa Diyos sino? Si Samuel. Amen. So, ano po ang lesson na makukuha po natin dito? Let's read. Sometimes God will test whether you love the blessing more than the blesser. Sa Tagalog, minsan, ibibigay sa iyo ng Diyos ang hinihingi mo para makita kung kaya mo rin ba itong ibalik sa Kanya. Malinaw po ba ito? Sometimes, ititest daw tayo ni Lord na ibibigay niya sa atin yung mga prayer request natin o hinihiling natin para makita natin o makita niya at makita ng lahat kung sino ang mas mamahalin natin, yung pagpapala o yung blessing kagaya ni Samuel o ang blesser. Sino po ba yung blesser? Si God, yung nag-bless, yung nagbigay ng pagpapala. Question. Sa kwento ni Hannah at Samuel, sino po yung blessing? Sino po yung blessing na ibinigay kay Hannah? Si Samuel. Sino po ang nagbigay nung kay Hannah? Si Lord. Siya po ang blesser. Question. Susunod po ba si Hannah na ibalik yung anak niya o yung blessing sa Diyos? Amen. And therefore, makikita natin na nagtagumpay po si Hannah dahil mas minahal niya ang blesser kaysa yung blessing. Amen. In fact, dahil sa kanyang pagsunod, mas lalo pa siyang pinagpala at binigyan pa ng mas maraming anak maliban kay Samuel. Amen. So this time, pupunta naman po tayo sa dalawang anak ni Eli. Titignan natin yung pagkakaiba ng pamilya ni Elkanah, Hannah, Samuel sa pamilya ni Eli. Let's read verse 12. Ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Take note, ang dalawang batang ito ay parang anak ng pastor, pastor's kid. Dahil po sino po yung tatay nila? Yung pinakapunong pari, si Eli. At kung mamamatay po si Eli, automatic po, sino po ang papalit na magiging pinakapunong pari? Yung kanyang dalawang anak na si Hophni at Phinehas. Amen. Verse 30, let's read. Wala rin silang galang sa regulasyon ng pagkapari. Tuwing may maghahandog, pinapapunta nila ang kanilang mga katulong habang pinapakuluan pa lang ang karne. Bakit kaya nila pinapapunta yung katulong habang binoboil pa lang o pinapakuluan pa yung karne? Para gawing bulalo. ano ba yung dahilan nila na may mga inutusan na sila para piliin yung magandang part at yun ang kukunin nila. Amen. Ayan. May dala silang malaking tinidor na may 3 ngipin, parang ganyan po, at itinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayo. Lahat ng matusok o sumama sa tinidor ay tinuturing na nilang para sa pari. Question. Ang mga handog na ito ay para kanino? Para sa Diyos. At ito po ang mga burnt offering or sacrificial offering ng mga tao para patawarin yung kasalanan nila. Amen. Just to give you a context, nung panahon po ito sa Old Testament na wala po si Jesus, ang ginawa po ni God, nagtalaga po siya ng mga pari para tumanggap po ng mga kaloob o mga sacrificial lamb or mga burnt offering na susunugin, ibuboy tapos susunugin dahil yun po ang magiging kabayaran ng kasalanan nila. Nung wala pa si Jesus. Pero ngayon, sa panahon natin, sa New Testament, ang mga burnt offering na yun o ang mga kabayaran na yun ay walang iba na kundi ang ating Panginoong Jesus na ating tatanggapin mamaya. Kaya siya na ang nagbayad ng mga kasalanan na inihingi natin ng tawad sa Diyos. Amen! Kasi po, ganun po ang nangyayari noon. Pag magkakasala ka po, dapat mag-offer ka ng sheep. Papatayin po yung goat na yon, o yung sheep na yon, o yung lamb. Tapos, yun po ang magiging sakripisyo o kabayaran sa kasalanan mo. Dahil kailangan yung dugo nun
ang siyang magbabayad sa kasalanan mo. Kagaya ng dugo o banal na dugo ng Jesus na nagbayad sa kasalanan nating mga tumanggap at kumilala sa Kanya. Maliwanag po, amen. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sa Shiloh ang mga Israelita. Ayan, so makikita natin na talagang yung mga handog na yun ay galing sa mga tao. Ano po ang lesson natin dito? Let's read this. Your environment does not determine your destiny, but your response and obedience to God does. Sa Tagalog, pwede kang lumaki sa banal na lugar, pero maging masama. At pwede kang lumaki sa magulong paligid, pero manatiling tapat. Amen? Mamaya mas ma-appreciate po natin yung verse, yung point po na ito kapag nakita na po natin yung paglaki po ni Samuel na kung saan pareho na sa iisang tabernacle o lugar sila lumaki ni Hophni and Phinehas, pero magkaiba yung puso nila o yung pagsunod nila sa Diyos. Amen? Verse 15. Let's read. Hindi lamang iyon. Bago pa may handog ang taba ng karne, nilalapitan na ng mga katulong ang mga naghahandog at sinasabi, hilaw na karne ang ibibigay ninyo sa pare. Bakit hilaw? Kasi kapag nasunog, na offer na siya, hindi na mapapakinabangan. Pero pag hilaw pa yung meat, pwede pa siyang i-adobo. Amen? Pwede pa siyang iluto o kainin ng mga paring ito, sila Hophni at Phinehas, at gawin nila kung ano yung gusto nilang gawin sa karneng hilaw. Amen? Tignan niyo, bago pa lang pumasok yung mga tagahando, nilalapitan na yung mga tao nung katulong nila Hophni at Phinehas. Tapos sinasabi nila, hilaw na karne ang ibibigay niyo sa pare. Hindi niya kukunin kapag luto na ibibigay ninyo. Kasi na syempre, for example, naluto na, so hindi niya na matidesisyonan kung paano niya lulutuin yung karne. Hilaw ang gusto niya upang may ihaw niya ito, so may stock siya. Amen. Kasi diba barbecue niya sa ito? Baka magpapapiesta siya. Amen. Verse 16. Kapag sinabi ng naghahandog na hintayin muna may alay ang taba bago sila kumuha hanggang gusto nila. Ganito ang sinasabi ng mga katulong. Hindi maaari, bigyan na ninyo kami kung hindi aagawin namin yan sa inyo. Grabe no? So, nakita nyo po how these children of Eli became corrupt. Amen. Or they took advantage of their position. Amen. Nakita nyo po na praise God kasi sa kanila po nag-offer pero nga po hindi nila binabalik sa Diyos. Amen. Sa verse 17, malaking pagkakasala ang ginagawa nilang ito sapagkat ito ay paglakasangan sa handog para kay Yahweh. Amen. At ano po ang magiging parusa sa pamilyang ito? Makikita po natin sa mga susunod na chapter, particularly chapter 4. Ano po ang gagawin sa family ni Eli? Papatayin po silang lahat hanggang mawala na po sa history ang lahi ni Eli at hindi na po magagaling sa kanila yung mga priests. Amen. Yun po ang mangyayari po sa line po ni Eli. Makikita niyo po, mamamatay po sila lahat sa chapter 4. Lesson. Basahin po natin. Spiritual position does not equal to spiritual maturity. Sa Tagalog, ang posisyon sa simbahan ay hindi garantiya ng kabanalan. Amen. And that's so sad. Kapag ganyan po ang nangyayari po, na kung sino po yung mga may ministry, tapos sila pa po yung nagbabayolate po ng holiness na pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Amen. Next point, leaders can either draw people to God or drive them away. Amen. Sa Tagalog, ang mga leader ay maaaring maglapit o maglayo ng tao sa Diyos. Tama po ba yan? That we can be the reason sometimes upang maging close sa Diyos ang tao o mas lalo silang malayo
sa Diyos. Amen. That's why napaka-vital po ng role natin mga Kristiyano dahil binabasa po ng ibang tao ang buhay natin at tinitignan talaga nila kung nagmamanifest po sa buhay natin ang salita ng Diyos. Amen. Next point, you can be near ministry and still be far from Jesus. Sa Tagalog, maaaring maging aktibo sa gawain, subalit ang puso ay malayo sa Diyos. Mga kapatid, hindi po galing sa akin itong mga lesson na to. Kinopya ko lang po yan sa Expositor's Bible at sa mga preaching na nakita ko po at napanood ko particularly patungkol sa chapter po na ito. At hindi lang po ito para sa inyo, para sa akin din po ito. Para sa ating lahat. Amen. At this is indeed a hard and a bitter pill to swallow. Amen. Napaka hirap i-take dahil nire-review tayo ngayon ng ating Panginoon. Amen. Na hindi aksidente na dinala na tayo sa church na to at maging aktibo dito. Amen. Dahil nga po, maaaring tayo po ang maging dahilan ng pagkawala o pagkalayo ng iba sa Diyos. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid. Ikaw ba ang nagiging dahilan ng paglayo ng iba sa Diyos? Tanungin nyo nga siya. O ito, mas maganda na yung tanungin natin. Kapatid, ikaw ba ang nagiging dahilan para maging malapit ang ibang tao sa Diyos? Amen. Praise God. Palpakan natin si Lord sa buhay natin. Dahil nagpapagamit po tayo at mas nagiging close sa Diyos yung mga nakakausap o nakakasalamuhan natin. Amen. Praise God. Next, verse 18, let's read. Nagpatuloy ng paglilingkod kay Yahweh ang batang si Samuel na noon nakasuot ng ipod. Ipod is yung sinusuot po sa mga pare. Imagine ang bata-bata pa po ni Samuel pero naging priest na po siya. Amen. Verse 19. Taon-taon, gumagawa ng balabal ang kanyang ina at ibinibigay ito sa kanya tuwing ang kanyang mga magulang ay naghahandog sa Shiloh. So, hindi na po nila lagi nakikita si Samuel. Kapag Levitical feast na lang po o yung Passover, yung fiesta nila na pumupunta po yung mga Israelites sa Shiloh kung nasaan nandoon yung tabernacle, na lang nila nakikita si Samuel. Amen. At taon-taon nagpapadala sila ng ipod o yung sinusuot niyang garment o damit ng mga pare. Amen. So ano po ang lesson dito? Let's read. Faithfulness matters more than age. Amen. Mas mahalaga ang katapatan kaysa sa edad. Amen. Kaya nga kanina, nung pinapanalangin po natin yung mga Sunday School children, sabi po natin na wala pong bata o matanda sa mata ng Diyos. Amen. Hindi kesyo bata pa po sila ay hindi na sila pwede o kayang gamitin ng Diyos. Amen. Hindi po basihan ng edad para tayo po ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Amen. Kaya sabihin mo minsan, bata pa naman yan. Tsaka pag tumanda na lang siya, tsaka mo siya gabayan. Hindi po. Dapat train up a child. Amen. In the way he should go. So when he gets old, he will not depart from it. Amen. Sa murang edad pa lang ay turuan na natin sila at ilapit na natin sila sa Diyos. Dahil kaya pa natin silang hulmahin. Amen. Parang tinapaya na kapag tumatagal, pag tumagas na, tumagal na, tumitigas na, mahirap na siyang i-shake. Amen. Kaya nga po yan ang nagiging problem po namin sa DepEd. Kasi talagang napakalaki po ng parte ng magulang sa paglalapit ng mga anak nila sa Diyos. Amen. Kasi naniniwala po ako na kapag sa unang edad, ang bata po ay napakalakas na po ng kanyang takot, pitagan o pagkilala sa Diyos. Hindi niya po kaya-kayang gawin na bumalik sa mga kaklase niya. Amen. Hindi niya matipik na papatay siya ng kapwa niya dahil alam niya na mali yun sa mata ng Diyos. Kaso ang problema, paano kung yung magulang ay walang pinikilalang Diyos na ipapakilala nila sa anak nila? So ang mangyayari, yung anak din po ay walang Diyos na kinakatakutan kaya kaya-kaya niyang gawin ng mga karumal-dumal na kasalanan dahil alam niya na wala siyang kasalanan. Amen! That's why I always believe that the
best way really para po yung mga bata ay lumaki ng maayos. Kailangan po talaga nilang makilala si Jesus at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Amen. Yung totoo po hindi po yung tinanggap niya lang sa salita o sa bunganga, pero hindi siya talaga tumanggap. Amen. Next point. Let's read. Parents must continue supporting their children's spiritual growth. Amen. Sa Tagalog, kaya dapat suportahan ng magulang ang spiritual na paglago ng anak. Parang yung ginagawa po ni Hannah, yung pag-support niya po na pagpunta sa Shiloh at pagbigay ng garment ng ephod, that's a reflection of his support spiritually sa buhay spiritual ng kanyang anak. Amen. Question, sino po yung may mga anak po dito? Amen. Patuloy po ba natin silang ginagabayan, sinusuportahan sa kanilang spiritual growth? Amen. Or hinahayaan na lang natin silang manood na kung ano-ano sa internet. Shout out pala kay Sister Lucy kasi nabasa ko yung message niya kanina. Nag-God bless po siya. Amen. Kaya si Louie, amen, dapat binabantayan ko yun lagi. Hindi ko ano-ano pinapanood niya. Amen. Sa YouTube. Praise God. Verse 20. Ayan, ito na po yung blessing. Let's read. Ang mag-asawang Elkana at Ana naman ay laging binapaspasan ni Eli. Sinasabi niya, pagpalain nawa kayo ni Yahweh, naway bigyan pa niya kayo ng mga anak bilang kapalit ng inihandog ninyo sa kanya. Matapos, mabasbasan, umuwi na sila. Verse 21. Nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli. Si Ana ay pinagpala ni Yahweh at paglipas ng ilang taon, siya ay nanganak pa ng ilan po? 3 lalaki at 2 babae. So ilan in total yung anak niya? 6. Amen. Samantala, lumaki naman si Samuel sa paglilingkod kay Yahweh. Ano po ang lesson natin dito? If you will obey God, He will bless you more. Naniniwala po kayo dyan? Kung susunod ka sa Diyos, mas lalo kanyang pagpapalain. Amen. O kung ibabalik mo sa Diyos ang lahat ng ipinagkaloob o blessing na ibinigay na sa iyo, mas lalo kanyang i-bless. Amen po. Sino po dito ang mga pinagpala? Mahina po, parang kukunti. Sino po dito ang mga pinagpala ng Diyos? Amen. Ibig sabihin, kayo po ay sumusunod sa Diyos at kayo po ay nagbabalik sa Diyos ng mga bagay na ipinagkakaloob na sa inyo. Amen. Dahil ang pagpalang yun ay magiging siksik, liglig, at umaapaw. Amen. Okay. Verse 22. Matanda na noon si Eli. Umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Kaya pinarangalan niya ang mga ito. Mga anak, nababalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit niyo ginagawa iyon? Tigilan na ninyo yan. Napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Question. Pinagsabihan niya po ba yung kanyang mga anak? Amen? Yes. Kaso ang problema, wala po siyang action na ginawa. Amen. Yun po ang naging malaking kasalanan or fault po ng tatay na si Eli dahil although sinabi niya yung kamalian o kasalanan ng kanyang mga anak, hindi niya sila sinuway. Hindi niya sila pinigilan na kunin yung mga karne na inihahandog ng mga Israelita. Wala po siyang ginawa. Patuloy po yun na nangyayari. May rebuke, mayroon pong pagsasabi, pero wala pong action. Amen. Let's read the wisdom from these verses. A parent can love deeply and still
fail greatly. Because love without discipline can become silent permission. Amen. Sa Tagalog, hindi sapat ang pagmamahal kung walang pagtutuwid. Amen. Kasi po, kung hindi po natin daw sila tinutuwid o hindi tayo nagagawa ng action na i-correct sila, in a way, para na lang daw po natin sila pinapayagan na gawin yun. Amen. Para na lang natin silang pinapayagan. Basta nasabi natin bilang magulang, okay lang yun. Kasi wala nga po tayong action na ginagawa. Amen. At sabi po ni Lord sa Bible, He disciplines those He loves. Amen. Dinidisiplina ng Diyos ang mga taong mahal niya. Amen. Kaya kung mahal po kayo ng Diyos, normal po na tayo po ay matuwid o madisiplina. Amen. Dahil yun po ay pagpapakita niya ng pagmamahal sa atin. Amen. That's why love without discipline can become silent permission. Kapag hindi sapat ang pagmamahal kung walang pagtutuwid. Amen. Okay? Verse 25. Basahin po natin. Kung ang isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit, sino ang mamamagitan? Kung kay Yahweh siya nagkakasala. Amen. Ngunit, hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak. Sapagkat nais na silang pausahan ni Yahweh. Question, nakinig po ba yung mga anak po ni Eli? Nagpasuway po ba sila? Itinama po ba nila yung kanilang kamalian? Hindi po. Hindi po nila pinakinggan ang kanilang tatay. And therefore, repeated sin hardens the heart. Naniniwala po ba kayo na ang paulit-ulit na kasalanan ay magpapatigas sa ating puso? Amen! Di ba nagsisimula lang yan sa maliit na kasalanan hanggang pagrabi ng pagrabi na hindi na tayo, nawawala na tayo ng konsensya. At kahit anong kamalian na hindi na tayo natatakot o nagpapareview o nagpapakorek. Amen. Dahil po kung ito ay magiging paulit-ulit na ang kasalanan, mas lalo pong tumitigas ang puso ng mga tao. Amen. Verse 26. However, si Samuel naman ay patuloy na lumaki, kalugod-lugod kay Yahweh sa mga tao. Nakikita niyo po, nasa isang bahay sila, tabernacle. Si Eli, yung mga anak niya, tapos si Samuel. Pero si Samuel ay lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at sa mga tao. And therefore, ito po yung lesson natin kanina. Again, you are never too young to serve God. Amen. Walang pinipiling edad ang paglilingkod sa Diyos. Tama po ba? Hindi kesyo bata pa ang mga anak natin o ang mga batang ito ay hindi na sila pwede gamitin ni Lord. Dapat sa murang edad, mas lalo po silang ilapit sa Diyos. Amen. And ito po yung wisdom natin kanina na basahin po natin, pwede kang lumaki sa banal na lugar pero maging masama kagaya ng mga anak ni Eli. Amen? At pwede ka rin lumaki sa magulong paligid pero manatiling tapat. Amen. At ito na po ang last few verses ng chapter 2, verse 27. Ito na po yung prophet o propeta na hindi pinangalanan na i-correct po si Eli. In a way, ito po ang gagamitin ng Diyos para sabihin na kay Eli yung final na pagbabanta sa kamaliang ginagawa ng kanyang pamilya at sa hindi na pagsuway o pagtama sa mga ito. Amen. Verse 27. Basahin po natin. Minsan, si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya, ganito ang pinapasabi ni Yahweh. Nangusap ako sa ninuno mo si Aaron, ayun, talagang galing po siya kay Aaron, nang sila'y alipinin ng Paraon, ang hari ng mga Ehipto. Sa mga lipi ni Israel, ay siya ang pinili kong maging pare. Siya ang mga masiwa sa altar
magsusunog ng insenso, magsusuot ng linong ipot, at maglilingkod sa akin bilang kinatawan ng Israel. At lahat ng handog sa akin ng mga Israelitay, ibinibigay ko sa kanyang sambahayan. So, nire-remind po dito si Eli about the privilege and the role of the high priest as the physical representation of God who has the right to receive the burnt offering and the gifts of the Israelites. Amen! Nakakalimutan na po nila na dapat maging kawangis po nila ang Diyos dahil sila nga po ang physical na representasyon ng Diyos sa Old Testament. Next point. God reminds Eli of his calling. Ang lesson po dito, privilege increases accountability. Amen. Sa Tagalog, kapag mas malaki ang pribilehiyo, mas malaki ang ating magiging pananagutan. Naniniwala po ba kayo dyan? Yung sabi nga po sa movie na Spider-Man, amen. With great power comes great responsibility. Sino po ang nagsabi noon? Si Uncle Ben. Amen. Hindi po si Spider-Man. Si Uncle Ben po ang nagsabi noon kay Peter, so si Spider-Man. Okay? Last few verses, verse 29. Bakit ninyo pinagnanasaang maangkin ang mga alay at handog sa akin? Mas iginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin. Bakit mo sila pinapabayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? Ipinangako ko noon na tanging ang sambahayan mo lamang ang makakalapit sa akin habang panahon. Ngunit hindi na ngayon. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Basahin nga po natin ulit itong color yellow. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Amen. Grabe po yung mabigat na mga iniwang salita ng Diyos po dito. At isipin po natin ang mga pangungusap na to ay pangungusap ng Diyos mismo sa atin. Amen. Verse 31. Darating ang araw na papatayin ko ang mga kabataan sa iyong sambahayan at sa iyong angkan. In fact, mangyayari po yan dahil nga po prophecy. Sinasabi na po sa kay Eli yung mangyayari in the future, particularly sa lahi niya. Tingnan niyo po yung punishment. Paiigilin ko ang inyong buhay at maaga kayong mamamatay. Maghihirap kayo at di nyo matitikman ang kasaganaang ibibigay ko sa Israel. Paiigilin ko nga ang inyong buhay. Hindi ko kayo aalisin lahat sa paglilingkod sa altar. Ngunit, ang ititira ko'y daranas ng katakot-takot na paghihirap na kalooban. Mamamatay sa taba ang iyong buong pamilya. Bilang katunayan nito, sabay na mamamatay ang mga anak mo sina Hophni at Phinehas. Dito po, pinapakita na dapat talagang tayong mga tao ay matakot sa Diyos. Ito po yung tinatawag na reverent fear. Amen. Sabi ko po kanina, kapag ang takot na nararamdaman po natin o pangamba, hindi po yan galing sa Diyos. Tama po yun. Pero meron po isang kaisa-isang takot na tama po at galing sa Diyos. Ano po yung takot na yun? Takot sa Diyos. O yung tinatawag na reverent fear. Kung ikaw ay natatakot na gumawa ng masama dahil natatakot ka na parusahan ng Diyos, tama po ba yung takot na yun? Yes. Amen. So kayo nakifilter niyo na po ba yung mga fear na nagagawa ninyo na natatakot ako kasi paparusahan ako ni Lord pag nag-disobey ako? Tama po ba yun? Yes. Pero kapag kayong takot mo ay baka iiwan ka ng Diyos, o maghihirap ka, o something na nagkukos sa'yo ng stress and anxiety, hindi po yun galing sa Diyos. Amen. Pero kung ang takot po ay yung tinatawag po na reverent fear, amen, yun po ay galing sa Diyos. Amen. Because the fear of the Lord
is the beginning of wisdom. Amen! Ang takot sa Diyos ang simula ng pagbibigay ng kanyang kalooban at kaalaman sa atin. Amen! Kaya yun po yung tinatawag na reverent fear, yung the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Meron po kasi akong devotion noon na 1 year ko pong binasa. Yun po yung unang verse na in-exhort niya ng January 1. Kaya hindi ko makakalimutan yung verse na yun. Sabi niya, ang fear sa Diyos ang magsisimula ng pagbibigay niya sa atin ng mga kalooban niya at ng katalibuhan niya. Amen. Dahil kapag natatakot tayo sa Kanya, mas lalo tayong magtutuwid at magiging maayos yung buhay o takbo ng buhay natin. Amen! Judgment on Eli's house. Lesson. And therefore, sin has consequences even to our next generation. Amen. Sa Tagalog, ang ating kasalanan ay may epekto sa susunod na henerasyon. Amen. And but God honors those who honor Him. Subalit, pinapalakalan ng Diyos ang nagpaparal sa Kanya. Amen. Dito po sa kwentong ito, muli makikita natin yung tinatawag po na generational curse. Na kapag ang kasalanan ng isang tao ay maapektuhan ng kanyang mga saling lahi. Subalit mapalad tayo dahil sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesus, ay naputol na po ang generational curse na yon. Amen! Naniniwala po ba kayo na si Jesus lang ang puputol po sa kasalanan na minamana natin sa ating mga sinaunang mga kamag-anak na nagkasala sa Diyos? Amen! Once natatanggapin niyo mamaya si Lord Jesus through our Lord's Supper, ang mga generational curses na to ay na-stop na po sa buhay ninyo. Amen! Naniniwala po kayo doon? Mahina pa hindi kayo naniniwala. Naniniwala po kayo. Amen. At hindi na po mahihirapan ng mga anak natin. Amen. Praise God. And last verse, 35. Samantala, pipili ako ng isang paring magiging tapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng sambahayan na maglilingkod sa akin habang panahon. Sino po yung tinutukoy niya dito? Praise God si Samuel, pero spiritually, ang sinasabi talaga ni God dito ay si Jesus. Amen. Kasi sabi niya, habang panahon. Amen. Sa harapan ng mga haning aking hihirangin. Amen. Ngunit ang matitira sa iyong sambahayan ay mamamalimos sa Kanya. Magmamakaawa siyang gawing katulong ng pari para lamang mabuhay. Amen. And the promise that eventually bibigyan po tayo ni Lord God the Father ng pinakapunong pari na tatanggap ng ating mga offering para sa Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na magiging kasama natin habang panahon. Amen. And last point, I think this is the last. God's word does not stop for anyone. If one refuses, God raises another. Sa Tagalog, kapag hindi ka tumugon sa tawag ng Diyos, may iba siyang tatawagin. Amen. So nawa, wag po tayong tumanggi o sumuway sa Diyos upang patuloy niya po tayong pagkatiwalaan at hindi po siya tumigil na gamitin tayo. Amen. Amen po. Praise God. Ayan. So ano po ang natutunan natin sa kwento? Ayan, normally di ba ginagawa ko ito yung top 5. Gusto ko lang pong i-highlight yung top 5 na mga nabanggit na po natin kanina para mas ma-highlight po. Amen. Let's read. Number 1. Sometimes God will test whether you love the blessing more than the blesser. Amen. Sa Tagalog, minsan ibibigay sa iyo ng Diyos ang hinihingi mo para makita kung kaya mo rin siya o itong ibalik sa Kanya. Amen. Next point, a parent can love deeply and still fail greatly. Because love without discipline can become silent permission. Amen. Hindi sapat ang pagmamahal kung walang pagtutuloy. Number 3, let's read. Your environment does not determine your destiny, but your response and obedience to God
ligtas. Pwede kang lumaki sa banal na lugar, pero maging masama. Pero pwede ka rin lumaki sa magulong paligid, pero manatiling tapat sa Diyos. Amen! 4. You can be near ministry and still be far from Jesus. Maaring maging aktibo sa gawain, subalit ang puso ay malayo sa Diyos. Kaya dapat huwag nating hahayaan na tayo ay malayo sa Diyos. Amen! Dapat balance. Amen! Active sa ministry. And at the same time, malapit or close sa Diyos. Amen! And last point, God's word does not stop for anyone. Because if one refuses, God will raise another. Or kapag hindi ka tumugon sa tawag ng Diyos, may iba siyang tatawagin. So huwag natin hahayaan na tumawag siyang iba at sasabihin niya, hindi na kita kailangan. Amen. Nalala niyo sa magkakapatid, di ba, yung minsan nagtatampo na tayo kasi laging tayo yung tinatawag ng nanay natin o inuutusan. Di ba? Ibig sabihin, tayo yung pinagkakatiwalaan. Amen. So huwag nating hayaan na yung ibang kapatid natin ang utusan. Dapat tayo yung magpabutos. Amen. Praise God. Kasi nga, ibig sabihin, tayo ang ginagamit ng Diyos. Amen. Kailangan huwag po tayo magsawa na maglingkod at magpagamit sa Diyos. Amen. And last question, nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Where is Jesus in the story? Jesus is the high priest mentioned in verse 35. Ito po yung sabi sa verse 35. Si Jesus po to, pipili ako ng isang paring magiging tapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng sambahayan na maglilingkod sa akin habang panahon sa harapan ng mga haring aking hihirangin. And therefore, He will be the King of all kings. Amen. Kaya nga po, ang theme po ng anniversary natin this year is King of all kings dahil si Jesus po ang hari ng lahat ng mga hari sa mundo o saan mang lupalot yan ng daigdig. Amen. Dahil sa chapter po o sa book po na ito ng Samuel, na naisip na po ng mga Israelita na magkaroon ng hari. Nakakalimutan nila na hindi na nila kailangan ng hari dahil ang Diyos ang tunay nilang hari. Amen. Subalit dahil nga gusto natin makita ang totoong hari na nagkatawang tao, na mahawakan siya ng flesh at mabuhay sa mundo, ipagkakaloob niya yun sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? To God be the glory. Para sa kanya